Isang maligayang oras po ng pagbati ang aking pinapaabot sa lahat ng ating mga taga-subaybay ng programang pag-aralan natin sa buong mundo. Binabati natin ang ating mga taga-subaybay dyan sa Thailand, sa Hong Kong, dyan sa Japan, sa Switzerland, dyan sa US. Marami tayong mga taga-subaybay dyan. Isang maligayang oras po ng pagbati at ganun din dito sa Luzon, Visayas at Mindanao. Ngayon po ay araw ng Biyernes. Ang petsa ay 22, 2021. Sa mga oras na ito ay patuloy po tayo maglilingkod sa pamamagitan po ng pagsagot ng mga katanungan namin pong tinanggap mula sa ating mga taga-subaybay. Ito po ang inyong lingkod kay Kristo, kapatid na Jomel Arsenal, bumabati sa inyo ng isang maligayang oras ng panonood. At nawa kayo madatna ng programang ito na nasa mabuting kalagayan. Hindi po ako nag-iisa sapagkat kapiling po natin ang original na anchorman, ang kapatid na Johnson Amican. Magandang gabi po, kapatid na Johnson. Magandang gabi rin sa iyo, Pastor Jomel, at sa lahat ng ating mga taga-subaybay, mga suki po namin, lahat ng mga nagmamahal sa programa pong ito. Maraming salamat po sa inyo at talaga namang kayo ay aming katuwang, lalo na po sa pag-share ng ating video sa inyong mga kaibigan, send po sa mga messenger ng inyong mga friends, share sa inyong timeline para sa ganun ay makita po ito ng inyong mga kaibigan. Maraming salamat po. Sa punto niyan ay malaking bagay ho, malaking contribution po ninyo sa ating pong ministry. Atin po ito. Ayan. Maraming salamat po, kapatid na Johnson. Kaya kami po mga kapatid ay nakikiusap sa inyo na kahit 5 shares lamang sa inyong mga friends and families at mga kakilala ay malaking tulong na po yan para makaambag kayo sa gawain ng ating Panginoon na pinagkatiwala sa atin. Hindi man kayo nakapangaral, pero sa pamamagitan ng inyong pagbabahagi ng ating programa, ay naging kabahagi na rin kayo sa paglilingkod sa gawaing ito. Bago po tayo maglingkod sa magitan ng pagsagot ng mga katanungan, tayo muna yumuko sa atin pong panalangin. Tayo po'y manalangin. Panginoon po naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, ang aming mga puso ay nagagalak na sa mga oras na ito ay kami muling makapaglingkod sa pamamagitan ng pagsagot ng mga katanungang ipinadala ng aming mga kapatid at mga kaibigan. Amin pong hiling, Ama, na kami po'y pagkalooban ng karunungang nagmumula sa langit at ang patnubay at pangunguna ng banal na Espiritu ang aming maranasan ng kapatid na Johnson upang ang aming paglilingkod sa gabing ito'y maging pagpapala sa lahat ng aming mga taga-subaybay. Hiniling po namin ito sa pangalan ng aming mahal na Panginoong Hesus. Amen. Amen. Kapatid na Johnson, ay mayroong tanong dito na napakaganda. Siguro di sila masyado makamove on o makaabante doon sa Romans chapter 14. Merong tanong mula kay kapatid na Marco de Mapilis. Ang sabi niya, binigay niyo yung talata na Romans 14:14. Sa English ay ganito ang ating mababasa. I know and am persuaded by the Lord Jesus that there is nothing unclean of itself, but to him that esteemeth anything to be unclean, to him it is unclean. So, ginamit niya ang King James Version sa Romans 14:14, mga minamahal na mga kapatid. At ang tanong niya sa una, ang term ba na unclean, na koinos, tumutukoy sa pagkain na koinos i-akatarton o hindi. So, yung tanong niya, kapatid na Johnson, ay yun ba niyang salitang unclean doon sa Romans 14:14 na sa Greek ay koinos, tumutukoy ba ito sa pagkain na koinos, akatarton o hindi? No? Parang tinatanong niya, tumutukoy ba ito sa pagkain na koinos o akatarton o hindi? Ano ang iyong masasabi dyan? Yung salitang unclean. Po. Yung unclean po dyan kung tumutukoy sa koinon or akatarton. Opo. Ayan, yung gusto niyang malaman. Maganda pong tanong yon, mga kapatid at mga kaibigan, kasi kung English lang po yung ating babasahin, pag sinabing unclean, marumi, karumaldumal, isa lang yan. Opo. Kaya pwede ngang ma-confuse yung mga magbabasa. At para hindi tayo malito, mga kapatid at mga kaibigan, ito yung tinatawag na kailangan natin balikan yung original na lingwahe para ma-identify natin ng tama at mabigyan natin ng tamang kahulugan yung tinatawag na
koinon. Kasi nga po mga kapatid, pagka binasa nga po naman natin ang Tagalog po niya, basahin natin Tagalog. Sige po. Romans 14:14. Mhm. Nalalaman ko at naniniwala akong lubos kay Jesus na Panginoon Mhm. na walang anumang bagay na marumi sa kanyang sarili. Yan. Maliban na doon sa nag-aakala na ang anumang bagay ay marumi, sa kanya'y marumi ito. Ayan. So, bago natin puntahan yung definition of term, Po. hango yung semantics, mga kapatid, tingnan po muna natin yung syntax, yung pagkakahanay ng salita. Yung po sinasabi po dyan, na merong naniniwala siya, sabi niya, nalalaman ko, at naniniwala akong lubos kay Jesus na Panginoon. Opo. So, si Apostol Pablo ay naniniwala siya sa ating Panginoon. At dahil sa paniniwalang iyon, sa ating Panginoon, walang anumang bagay na marumi sa kanyang sarili. Opo. Maliban doon sa nag-aakala na yun ay marumi, para sa kanya, marumi yun. Pero kay Pablo, hindi marumi. Ayan. Pero ang context ba ng Romans 14, ayon sa mga tinalakay natin ng mga nakaraan, ito ba'y tumutukoy sa akatarton o mga karumaldumal? Yun na nga, binibigyan natin ng background. Opo. Ini-establish po natin yung syntax nito para hindi tayo, para mabigyan natin ng idea yung nagtatanong. Oo, kasi maraming nalilito sa bagay na ito eh. Yan Ito nga kasi ang conclusion nila pag Romans 14, ay, malinis na lahat kasi akala nila marumi pero malinis na. Yun. Opo. So, dito, bakit yung isang bagay na yon kay Pablo, kahit marumi sa iba, sa kanya malinis yon? Oo nga. Eh bakit kaya? Yun nga eh. Kasi, alam natin si Pablo ay Hudyo. Opo. Bakit itong bagay na tinutukoy niyang unclean or marumi O koinon. ay nakadepende ang karumihan niyan dun sa taong tumitingin? Mhm. Para kay Pablo, malinis yun. Opo. Pero doon sa nag-aakalang marumi yun, di marumi yun. Mhm. Kaya ngayon, tama yung tanong, ano ba yung marumi na yun? Oo nga. Unclean. Koinon or akatarton? Ayun. So, ito mga kapatid, mga kaibigan, kung babasahin po natin yung kung meron kayong tinatawag na lexicon at meron po kayong Strong's Bible Greek Dictionary, Hebrew and Greek Dictionary, ay mababasa po ninyo dyan na yung tinutukoy po dyan ay koinon, yung pong sinasabi pong unclean. Koinon po ang pagkakasalin. Ano bang ibig sabihin ng koinon, mga kapatid at mga kaibigan? Ang koinon ho ay ito po yung nahawahan. Ito po Siya yung ay naging malinis pero narumihan. So ang tawag, koinon. Koinon. Ito nga, yung ibang sa meaning po nito ay common, shared in common, jointly, common to, with, shared in by. So, bakit ano? At saka dito naman, sa isang lexicon din, mutual, defiled. Defiled. Narumihan talaga, defiled Nahawahan lang. Opo. Hindi siya likas na marumi. Correct. Nahawahan lang siya. Ang isang bagay na malinis, na hindi nahawahan, ay bruma. Opo. Ibig sabihin yung koinon, ito ay bruma na nadumihan. Correct. Yan. Ngayon, kaya ang tanong, pareho ba yun ng akatarton? Hindi. Mga kapatid, mga kaibigan, Opo. pagdating sa pag-uusisa sa bagay na ito, mas magtiwala kayo sa mga Adventist. Alam nyo bakit? Lagi nga binabanggit ni Evangelist Dizon bakit ba kung pwedeng kainin yung baboy na yan at iba pa? Ba't din natin kakainin? Mas masarap na manguyain yan kaysa sa baka dahil mas malambot. Bakit pahirapan natin ang ating sarili kung pwede naman pala? So, ibig sabihin, binusisi ho ito ng mga Seventh Adventists. Pinag-aralan ho itong mabuti. Natuklasan natin ang malaking kaibahan ng bruma o koinon sa akatarton. Ang totoo niyan, kapatid na Johnson, kung titingnan natin yung Romans 14:14, tatlong salita sa Tagalog at yung English, yung marumi. No, kung titingnan ninyo sa Tagalog, yung maruming salita, nandun yung tatlo Pagdating ba sa Greek, baka meron namang akatarton doon Sa tatlo.
Wala ba doon akatarton? Walang Lahat ba? akatarton dito sa Roma. Kahit Oo. ubusin yung buong aklat ng Roma. Oo, halimbawa, Walang yung akatarton 1414, Wala. marumi ang nakalagay, 3. Oo. Siguro, tingnan natin, baka sabihin nagdududa na, baka may akatarton naman. Mhm. Siguro, basahin natin ng konti, ano? Ah. Oo, yung binanggit mo kaninang original languages. Mhm. Opo, ang sabi ganito kasi, Oida kai pipismay en koryo Yesu hoti udin koinon. Yun. Oh, may koinon na. Oo. De oto emetu logisumino ti koinon. Meron na naman. Oo. Oo. Enay ekeno koinon. Oo, So, tatlo. yung marumi na tatlong binanggit doon, wala ni isa sa Greek na katarton. Iwala eh. Ang nakalagay lahat, koinon. Oo. So, ibig sabihin, hindi pinag-uusapan dito, kapatid Johnson, yung karumaldumal o yung akatarton na ipinagbawal ng Diyos sa panahon ng usana sa aklat ng Leviticus at Deuteronomio. Tama ba? Tama. Wala. 3 beses inulit yung salitang marumi Opo. or unclean. Pare-parehong koinon. Pareho ko nun eh. Wala talaga ang katarton doon. Kaya, wala pong pinagbabawal. Ang tanong ngayon anong ibig sabihin dito ni Apostol Pablo? Oo nga. Bakit pinagtatalunan at may mga taong wala naman palang karumalduman doon? Bakit ayaw naman kainin nila? Oo nga. Yan, kasi- Ano bang ibig sabihin nun? Yun. Ating babasahin po muna mga kapatid yung mababaw na salin. Meron ako ditong Ano bang magandang salin yan? balita, Biblia. Ganun ba? At saka yung ang salita ng Diyos. Magandang balita, Biblia muna. Basahin natin. Ang sabi diyan, Yan. dahil sa aking pakikipag-isa sa Panginoong Hesus, Mm. natitiyak ko walang anumang likas na marumi. Yun. Ngunit kung ang sinuman ay naniniwalang marumi ang anumang bagay, marumi nga iyon sa kanya. Ayan. Yung sinasabi pong natitiyak kong walang anumang likas na marumi doon sa tinutukoy, doon sa pinag-uusapan, yung po kasing pag sinabing likas na marumi, biologically unclean, ito po yung akatarton. Ayun. So, walang akatarton doon. Wala. Wala po doon sa pinag-uusapan nilang koinon, wala roong akatarton. Kahit isa, wala eh. Walang naligaw. Magiging marumi lang yon sa isang tao na iniisip niyang marumi nga. Yun. Basahin natin ang salita ng Diyos. Ito naman po ang pagkasalin. Dahil nakipag-isa na ako sa Panginoong Hesus, Mm. alam ko na wala talagang bawal na pagkain. Ayun, no? Pero, kung inaakala ng isang tao na bawal ng isang pagkain, dapat huwag niyang kainin. Yun. Baka sabihin ng iba, kita mo, pagkain nga. Ang tanong natin, yung bang karumal-dumal tinawag na pagkain? Hindi nga, kahit minsan eh. Yung baboy tinawag na pagkain? Hindi rin. Yung pusit, Naku, wala. Wala po. malabo pa sa sabaw ng pusit, yung kanilang argumento. Kaya nga may tinanong ako Opo. saan kayo nyo nabasa na yung ipinagbabawal ng Diyos ay pagkain? Kasi kung pagkain yan, bakit ayaw ipakain? Oo nga. Pagkain naman pala yan. So sa kaisipan, ito yung tinatawag natin mga kapatid, mga kaibigan na biblical interpretation. Kasi sa Bible, pwede mong i-interpret yan ng hindi biblical. Oo nga. Oo. Minsan ayon lang sa sariling pag-iisip at pag-unawa. Tama. Pag sinabing biblical interpretation, kukunin natin yung pagkahulugan ng Bible. Sa Biblia, pag sinabing pagkain, hindi yan yung mga bawal. Ay, hindi. Kaya tama yung nagsalin ho dito na sabi dyan ni Pablo, dahil nakipag-isa na ako sa Panginoong Yesus, alam ko na wala talagang bawal na pagkain. Ay, wala talaga. Pagkain eh. Pinakakain yun kasi. Oo. Kaya pag sinabing pwedeng kainin yan, hindi yan bawal. Ngayon, kung bawal yan, hindi yan pagkain. Correct. Yan po ang ibig pong sabihin yan, mga kapatid at mga kaibigan po namin. Kaya maliban inasa nag-aakala ng isang tao na bawal ang isang pagkain, Opo. dapat huwag niyang kainin. Sa kanya yun eh. Oo nga, Nasa kasi- budhi niya na yun. Correct. Ito po yung definition kasi ng akatarton, mga kapatid at mga taga-subaybay. Ano ba ang nakalagay dyan Oo. sa mga binabanggit natin na mga Greek lexicon? Yan. A Greek lexicon to the New Testament, page 223. Yan yung akathartos. Ito yung akatartos or akatarton. Para hindi kayo malito, depende po yan sa case, kaya nag-iiba yung dulo. Opo, ayon kay
S.T. Bloomfield. Ayan, ano pang sabi po dyan? Ayun. Sige nga, pakibasa. Akathartos, ang sabi dyan, unclean, impure. Sabi dyan, in the Levitical sense, by legal or ceremonial uncleanness. Yun. Uy, binanggit pa yung Acts 10:14 ha? Oho. 11:8, also of animals as birds sa Revelation 18:2. Yan, marami Or talaga of yun. persons not Jews Yun. or not Christians. Acts 10:28. Yun. So nakita po ninyo yung kinuha na tong hindi naman to Adventist tong author na to. Pero kampi sa atin ha? Oo, kinuha nga natin kasi kampi sa atin O, pero hindi Adventist. Hindi rin. Isang protestante. Tama. Po. So dito mga kapatid at mga kaibigan po namin, sang-ayon sa kanyang pagpapaliwanag, yung akatarton, kinuha niya yung 14 ng gawa ay Opo. kasi nga naroon yung maraming klase ng hayop. Opo. Meron doong koinon. Merong at akatarton. Akatarton. Opo. At ganoon din sa 11:8 Ng At- gawa pa rin. yan ng gawa at saka yung 18:2 Ng Revelation. ng Apokalipsis na mga ibon Na na akatarton ang nakalagay. akatarton, Umpo. mga maruruming ibon. Umpo. Ayan. At doon sa 10:28 naman ng gawa ay ito man yung tinutukoy na mga tao na hindi Hudyo, Opo. akatarton, pero tinanggap ng Diyos. Kaya yung mga hayop sa aklat ng gawa na ipinakita kay Pedro na merong koinon, merong marumi akarmaldumal, sabi doon sa talata, ay tumutukoy po yon sa mga Hudyo at Sumisimbolo. Hadyo. Opo, kasi yun ay vision. Tama. Opo, ito'y sumisimbolo sa mga taong hindi Hudyo. At saka mga Hudyo. Opo, Kaya yung meron mga doon- Hudyo na mga narumihan. Bakit binanggit din doon yung koinon? Pag binasa po ninyo yung gawa, Opo, yung context niya. yung pong salita, basahin nga natin yon. Yung gawa, Kapitulo 10, Opo. ang talata po nito ay 14. Ang sabi po dyan, Datapwat sinabi ni Pedro, hindi maaari, Panginoon, sapagkat kailan may hindi ako kumain ng anumang bagay na marumi Yeah. at karumal-dumal. yung marumi dyan, koinon. Yung karumaldumal, akatarton. Opo, Yan, wala doon sa Roma ang akatarton, nasa gawa. nasa gawa. Bakit? Kasi iba-ibang klase ng hayop. Di rin may marumi, may malinis na kumakatawan sa mga Hudyo Oho. at mga hintel. Ngayon, bakit ko yun? Kasi nga, sa paniniwala nila, pag ang Hudyo humalo sa mga hintel, Naging koinon. naging koinon. Kasi narumihan eh. Narumihan. Oho. Ngayon, nung pinapakatay ng boses si Pedro, akala hindi naman alam ni Pedro ang pangitain magpatay at kumain, Nagbilib eh. siya eh. Magpatay ka, magtindi ka, magpatay ka at kumain. Sabi ni Pedro, dalawa ang binanggit niya. Kasi dalawang klaseng hayop ang naroon. Malinis Opo. at marumi. Pero ang tawag niya sa malinis, koinon. Koinon. Imbis na bruma, koinon na. Koinon na. Bakit? May kahalong marumi eh. Correct. Yun, Oo. yun. Pero si Pedro ba, di ba tapos na yung Roma, no? Ay, yung gawa, Roma na. Kumain ba si Pedro? Hindi nga eh. Oo. At hindi siya nagkasalan o hindi siya kumain. At hindi nagalit yung boses. Kasi nagbigay ng kahulugan eh. Hindi. Oo. Ang hindi lang niya naintindihan kung ano talaga ang ibig sabihin. Correct. Pero nang maintindihan niya, kasi inintindi ni Pedro Pilit eh. Kasi iniisip niya, ano kayang kahulugan? No? Oo, 17, mababasa po natin yan, no? Samantalang natitilihang totoo si Pedro sa kanyang sarili. May natulala eh. Oh. Oo. Iniisip niya eh. Iniisip Kung talaga. ano ang kahulugan ng pangitain kanyang nakita. Oh. Narito ang mga taong sinugo ni Cornelio Yun. nang maipagtanong ang bahay ni Simon na magsitayo sa harapan ng pintuan. Yan. So, ayan, nag-isip mabuti si Pedro. Ano bang ibig sabihin nito? Aba, yung iba naman wala na isip-isip. Doon pa lang sa, hindi, ang nakakatuwa nito, kapatid na Jumel, yung mga tao, Opo. nagbigay ng konklusyon doon sa punto na hindi pa naiintindihan ni Pedro. Correct. Biro mo, iniisip pa lang ni Pedro, sila may konklusyon na. Oo nga. Dapat, kung magbibigay ka ng interpretation sa gawa, wag doon sa nag-iisip pa lang si Pedro.
Doon sa kayo, sa naintindihan na ni Pedro, doon sa 28. Opo. Naintindihan niya na yun doon. Ayun. Ayun nila i-quote yun. Ayaw. Kasi magbabawan sa kanila eh. Meron naman in fairness naman, meron naman nagko-quote, dual yan, dual O meaning. dual ang meaning. Dual meaning daw. Hindi rin po pwede. Wala namang sinabi si Pedro, dual ang meaning. Wala. Eh, ang pinakasagot sa kahulugan, yung 28 eh. Yan nga eh. Oo. Wala namang pinaliwanag si Pedro na kahulugan ng isa pang meaning. Ang sa pagsisimbolo lang ng mga hayop na marumi sa mga hintil, yun lang ang pinaliwanag niya. Correct. At ang masaklapan nito, Mhm. si Pedro na inalok na kumain, hindi kumain. Hindi nga eh. Sila na hindi inalok na kainin, kumain. Hindi Ano kaya nagkakain. tawag sa mga ganun? Ay, ano. Huwag na natin magitin. Huwag na natin. Basta alam nila, Bagagno. Dahil sa mga masaya. bagagnaw ha, mahirap nga naman, kumain ka, hindi ka naman niyaya, di ba? Oo eh. Oo. Nako, kaya yan. Oo. Mahirap yun. Bigla ka na lang pupunta rin, di ka naman inalok. Oo nga. Sino ba tong tao na ito? Naalala ko doon sa Singalong kami. Mhm. Nung mga nakarambuan kasi nasa Singalong kami, may driver kami na hindi Adventist. Mhm. Ngayon, nung kumain na, di sinama na namin doon. Eh, di na nalaman ng pastor, yun sa pastor nila, yun ay kasama namin. Ah? Eh, kasi naka-short lang, tapos biglang kumuha ng plato. Kasi kumuha ka na ng plato. Tinignan ng pastor, sino ba ito? Kasama po. Okay, kasama po. Ganun yun eh, kasi hindi naman kasama. Hindi naman Adventista. So, ganun yun. Kapag ang isang tao hindi naman inalok, kumain. Oo. Ang problema, hindi pa kilala. Ayun nga eh. Yun ang masakit. Doon nga nung kinasal kami ni Mrs. Opo. Di yung kainan doon sa resort, isang resort dito sa Binangonan. Aba nung makita ko ma-edit na yung video, marami naliligo doon, nakapila din. Ganun? Doon sa buffet, mga basa eh. Ganun? Nabuko kasi may video eh. Oo, hindi naman mga Adventist. Pero wala hindi naman kasama. Hindi, wala na tayong magawa. Nakisama eh. Nakisama na sila roon. Kumain. Ang dami! Nako. Hindi naman naubos yung Mabuti na lang, marami ang handa. Mabuti na lang maraming pagkain. So, yun ang ibig mong sabihin na nakakahiya pero wala tapos na yun. Tapos na. Si Pedro inalok at inintindi niya. Ayun. Itong hindi inalok, hindi man inintindi. Kumain na ka, sabsab ka agad ba? Tapos nilamuta ka agad yung pinaghuhuli yung mga karumalduman. So, balik tayo sa Roma, kapatid. Wala ho talaga diyang akatarton. Wala. May follow-up siya, Kapatid Johnson. Uh-huh. Sa follow-up niya, ang sabi niya, ibig ba sabihin niyan, Pastor, na kahit sinabihan ka na huwag kumain ng karumal-dumal, tapos kumain ka pa rin dahilan sa hindi ka inuusig ng iyong konsensya na bawal. Would that be counted as sin against God? Yan ba ay itinuturing na kasalanan sa Diyos kapag kumain ka dahil hindi ka naman nakukonsensya? Kasi hindi kasalanan yun kasi hindi naman bawal yun eh. Hindi naman bawal. Pero kung ang kanyang palagay ay bawal tapos kinain, hindi rin nakonsensya kasi hindi naman siya nakonsensya kasi ayaw maniwala. Ayaw niya maniwala. Kasalanan ba rin daw yun? Kasalanan Hindi naman nakabase sa konsensya mo ang pagkain ng karumal-dumal. Tama. Nakabase yan sa utos ng Diyos. Kasi may mga taong Correct. wala namang konsensya. O kasi naghihingalo na sa high blood, panay pa rin kaya ng Roma 14:5 din ang ginamit eh. Oo nga. O di ba? Na may nag-aakalang ito'y pagkain marumi, hindi naman marumi, ganyan. Ang problema diyan, hindi naman nakabase yung utos na yan sa konsensya ng tao. Hindi. Nakabase yan sa standard ng utos ng Diyos. Kasi pagka nakabase sa konsensya yan, hindi na Diyos ang masusunod, yung tao na. Correct. Paano ngayon yung mga taong walang konsensya? Pasensya na lang. Nakakakonsensya yun. Oo nga. Kawawa naman kayo mga kapatid. No? Maliwanag naman ang Diyos ang nag-utos. At mismo, nagbigay siya ng mga distinction para ma-distinguish kung alin ang marumi at alin ang malinis. Nung sabihin nila na malinis na, ngumunguya na ba ang pusit, yung baboy? Hindi. Yung pusit ba, meron na bang kaliskis at palikpik? Wala. Kaliskis. Pero meron pa rin, ano ba yung lumalabas sa kanya? Ata. Tinta. Meron pa rin. Hindi ho,
talaga pinakakain yun. Kahit wala kang konsensya, pag sinabi ng Diyos wag talaga. Wag. Huwag mong subukan. Oo. Masisira ang buhay mo. Tama. Kasi ang Diyos kasi, hindi natin pwedeng turuan. Pinakamaganda, sumunod tayo sa sinabi ng Diyos. Ayun. Sinabi ng Diyos marumi. Sabi ng iba, hindi marumi yan. Kaya doon sa, pati tuloy ito, ikinalito. Si Pablo, yung pinag-uusapan kasi doon, hindi bawal. Hindi. Pero sa kanila, marumi yun. Bakit? Kasi, inihandog sa Diyos-Diyosan. Oo nga, may context nga yan sa unang Korinto 8 eh. Na-defiled. Na-defiled. Nahawahan. Sa Opo. kanila kasi, kahit malinis yun, kumot inihandog sa mga Diyos-Diyosan, narurumihan yun. Kaya ang tawag nila, Opo. koinon. Koinon. Halimbawa, mabigyan tayo ng example ng, halimbawa, baka. Di ba ang baka ay kabilang siya sa bruma? Opo. Kapag kasi inihandog sa Diyos-Diyosan, bruma pa ba siya? Koinon na siya. Koinon na. Koinon na Yun siya. ang ating example. Pero kay Pablo, kung yan kahit na hinindog niya sa Diyos-Diyosan, Pagka malinis naman dati, bruma naman, sabi niya, alang-alang sa pananampalataya sa Panginoon, malinis yun. Ayun. Pero doon sa nag-iisip na marumi yun, marumi sa kanya, kaya hindi na niya pinipilit. oo nga, Kung ayaw mo kumain, edi wag. yung konteksto doon, yung mahina, Huwag pilitin. kumain ng gulay. Gulay na lang. Mahina sa panamay, ibig sabihin ay hindi nila, Sa conviction niya ba? convection nila ay hindi po pwede yun. Ay di nagugulay na lang sila Opo. sa ang kinakain nila. Hindi na nila kinakain yung ano na yun kasi hindi man sigurado kung naihinandog sa Diyos-Diyosan o hindi. Yun ang konteksto. E paano kaya kung patula inihandog sa Diyos-Diyosan? Wala siguro. Wala naman ganun. Ano? Wala eh. Kahit Tsaka kung, tanong, wala. wala eh. Eh kung atin titingnan na kapatid na Johnson, halimbawa yung baka, bruma yun. Tama. Ang pinahintulutan kumain noon, mga Hudyo. Mhm. Pero bakit yung mga Hintil kumain din? Kaya nga ito Yun ang nga. problema. Tama. Magandang punto yun. Oho. Sabi kasi nila, sa ano yan eh? Sa Hudyo. Sa Hodyo yan, ipinagbawal. Aba, yung baka, kambing, tupa, sa Hodyo din ipinakain. Pinakain, ba't sila kumain? Bakit kumain? Bakit doon sa bawal ayaw, bakit doon sa bawal, Ay, hindi sila kasama? Kasi Pero- Hodyo na nga binagbawalan. pagdating sa pinahintulot, si ipinahintulot, kasama na. sumama naman. So, ang tawag dyan, inconsistent. Inconsistent. Tsaka yung kanina, Okay. bagag, ano na? At kung titingnan natin, Nauna siya. kung atin titingnan kapatid na Johnson, kung ang pagbabawal ay sa mga Hudyo lang, bakit ang rason ng mga Hintil na kumakain ng baboy, nilinis na? Kaya Hindi nga naman pala sa kanila Isa pinagbawal. pang punto yan na maganda. Oo. Kaya nga tanong ko doon sa debate namin, kayo na ba nilinis? Nga. Sa Hudyo o O sa sa Hintil? Abay, nalito. Litong-lito eh. Medyo na, Perplex eh. Oh, tinanong ko rin. Pag nililinis daw ng panalangin, Oo. di, akala ko ba ang paksa ay nilinis na sa bagong tipan? Pagka hindi pala pinanalangin, hindi nalinis. Hindi raw. Hindi raw. So, inconsistent ka? Oo nga, pagka hindi kayo nanalangin, hindi nalinis yun. So, ibig sabihin, nakadepende sa panalangin. Kung hindi nanalangin, di marumi. Marami. Halimbawa, isang baboy. So, hindi si Kristo ang naglinis, kundi yung panalangin. Hindi. ang gulo. Pero ha, ito, isang baboy. Opo. Isang baboy. May bumili ng ulo. Olo. Pinanalangin. Oh, nalinis. Nalinis ang ulo. Yung katawan. Ay, yung katawan. Hindi may na bumili. panalangin. Hindi nanalangin. Marami. Yung buntot. Yun ang magiging... ang Sorry. Ang buntot. Marami. Marami. Yung Oo. ulo. Malinis. Malinis. Oo. Kasi pinanalangin. Pinanalangin. Naku naman, no? Oh, yun ang argumento na Argumentong litong-lito. argumentong palabo. Palabo. Hindi palinaw eh. Kasi Yeah. at tayo mga kapatid, pasensya na po no, medyo natatawa tayo Ay, dahil hindi naman natin pinag-usapan, tatawa tayo. Oh, hindi. Kahit na nanonood, matatawa sila eh. Isipin mo isang lechon. oo nga. Halimbawa, ito. Lechon yun. Luto na. Oo, nasa kainan. Kunyari, kasal na lang. Oo nga. O kaya ay birthday. Lechong baboy. Oo. Siyempre, At yung kanya-kanya. mga hintil yun ha. Oo, hindi naman nananalangin ng isahan yan eh. Hindi. Kanya-kanya yan. May kumuha ng isang Dakot. isang kutsela. isang laban naman natin Oh, sa tas- plato. Punta siya, susulok, nanalangin. Nag-pray. Nanalangin. Oh. Malinis na yan. O malinis na. Ay, Yung natira. Yung natira, nakasunod sa pila. May kumuha. Ay, sabay doon pa lang, Oh. sinusubo na. Tapos Hindi nalinis. Hindi nalinis. Kawawa yung baboy. Kawawa yung baboy. Yun ang
maging problema. Hindi nalinis lahat. Yun maging problema mga Ano ba yan? di ba? So marami tayong mga punto na ginagamit kapatid na Johnson, hindi nila matutulan dahil confused sila. Dahil yung mga ipinahintulot, kasama sila. Sa pinagbawal, hindi na. Ngayon, pagka tatanungin natin, nanatili pang marumi yan. Ang sabi, nilinis na. Bakit lilinisin para sa inyo? Para sa Hudyo pala yan. Kaya nga, O, dilitong dito sila. nung nilinis, nag-isama. Oo nga. Nung hindi pa nilinis, ayaw. Ayaw. Oh, naku. Ayun na magiging problema, mga kapatid. So, Pero natawa ko doon sa Luzon. ano ba naman kayong litson? mga kapatid. Pag may nag-ipag-debate, Oo. itanong nga natin. Oo. At sana napanood nila para huwag na sila makipagdebate. Magsisi na lang. Kaya pala ayaw na lumaban sa'yo. Hindi na natin pinilit kasi kawawa naman. Oo nga. May pangatlo eh. Oo nga. Ito namang nag-follow up nito ay almost the same din. Oo Pero nga. iba yung tao na Ibang tanong. pangalan. Si Sister Mary Angel Villa. Sabi niya, ask ko po, bakit paghawak sa baboy na tinawag karumal-dumal, parang kulang sa ngipin yung sulat niya, no? Na tinawag karumal-dumal, ay ipinagbawal sa baboy. Lang, di ba? Kahit aso karumal-dumal din, bakit nag-aalaga ng aso? Di ba kahit sa paghipo ay bawal? May bunto ka naman. Oo nga. May aso ba kayo? Oh, ay wala. Wala, no? Kami wala din eh. Nakikiaso lang kami dati. Opo. Nakikiaso lang kami. So, o nga, yun po kasi ay pit. Ito yan. Pit, oo. Alaga. Oo, Alaga. pet siya, oo. Hindi siya ano. Pet. Pet. Ayan. Akala ko sakto, fit, no? Pet pala. Fit. Nag-fit. So, di ba sa'yo? Pet. Ayun. Alright. At saka, ang ipinagbabawal doon kung titingnan natin sa context, yung bangkay niya. Yung bangkay. Tama. Oo. Ngayon, ang baboy ko, ano naman ang purpose mo? Bakit mo hawakan? Ay, naku, dumumi pa yan sa bed mo, Oo nga. mabaho. Pati yan. Magpuririt pa. Sorry po. Lalo pag ang kinain, kangkong. So, Adobo. yung aso kapatid, may purpose yan. Ang aso ay bantay. May mga... May ang baboy mga ba na hayop- bantay? Bantayan mo, baboy mo. Ako sa pumuntayan. Pagka hindi mo binantayan yan. Oo. Sa pusali mo bantayan. Oo nga. Yung aso, sabuyan mo ng marumihan. Takbo yan eh. Malinis yan eh. Ayaw niya? Naliligo pa nga yung mga aso sa tubig mismo eh. Oo nga. So, bantay sa bahay yan. Oo. Yung pusa, yan ang mano sa mga daga, ganyan. Yung baboy, anong function niya? Ano? Doon sa amin, Opo. probinsya. Wala man kaming CR doon eh. Wala. Tapos kung kumain, Oo. punta na ako sa Bayabasan. Oo. Sa malawak na pasto. Oo. Sunuran yung mga baboy na gamit bahay namin. Nag-uik-uik na. Alam din ako kung saan pupunta eh. Alam na. Ang dating doon sa Bayabasan, Sabi ng mga baboy, pag upo yes, may ko, pagkain. kanya-kanyang pwesto na yan. Oo. Kanya-kanyang pwesto Nakaabang, na yan. ha? Oo, nakatingin. Pagkatapos ko, Opo. doon ako magsusuot ng short sa malayo. Bakit? Kasi pag tumayo kayo, gawa na pati paa mo makakain ng baboy. Ang linis ng Bayabasan. Oo. Oo. Kasi may tagalinis. May tagalit. Kaya totoo palang ang baboy ay isa sa mga scavenger na tagalinis ng dumi. Yeah. Oo. Kaya hindi talaga sa pagkain, mga minamahal na mga kapatid. At what's the purpose of no? ng pagkain ng mga bagay na yan? Hindi ho, mga kapatid. No? At wag na tayong magpalusot para lang kainin o hipuin. Kasi ang baboy ay likas na marumi at wala siyang purpose talaga para alagaan. Yeah. Meron, last na question. Ayun. Ito po ay text po sa atin. Mula kay 096554117838. Sabi niya, magandang gabi po, Pastor. Ako po si Roldan Sibay, Tagaleti. Uy, sa Lucas 24:27 po, Pastor, may pangalan 47. dyan na... 47. 47 pala. May pangalan dyan na ipinangaral sa lahat ng bansa na may kapatawaran ng mga kasalanan Yan. na nagmula sa Jerusalem. Yun. Ang tanong po, alin po ba ang pangalan na nagmula sa Jerusalem? Yeshua o Jesus Christ? Uy, may binagbigay siya ng option, dalawa lang. Oo nga. Hindi ko lang sigurado kung natapic na ito dati, pero parang hindi naman. Nakalinya siya sa mga tanong, kaya
paglingkod natin. Kung maulit ba natin ito, ay di maganda. Oo nga. Panood ng iba. Pero sana hindi na maulit muli. Basahin na natin kasi parang ang nagiging ano dito ng nagtatanong ay yung pong ginamit ngayong Yeshua, no? O Jesus Christ. Opo. So yung basihan ng kanyang tanong, nakikita natin ito yung yung parang sa tamang vocalization. Basahin natin yung talata Sige sa po. 24:47. At ipangaral sa kanyang pangalan ang pagsisisi at pagpapatawad ng mga kasalanan sa lahat ng mga bansa, Yan. magbuhat sa Jerusalem. Ayun. So, kung titingnan natin, mga kapatid at mga kaibigan, may utos kasi ang Panginoon na, o tawagin natin ay Great Commission. Kung inyo mapapansin dyan sa talata, ay ipangangaral sa kanyang pangalan ang pagsisisi at pagpapatawad ng mga kasalanan sa lahat ng mga bansa magbuhat sa Jerusalem. Opo. Yan. So ito po ay may kinalaman sa utos ng Panginoon na iniutos niya sa kanyang mga alagad na ipangaral. Ito yung mababasa natin sa 28:19 ng Mateo. Dahil dito, magsiyaon nga kayo at gawin ninyong mga alagad ang lahat ng mga bansa na sila'y inyong bautismuhan sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Ayun. So, doon, pangalang Jesus, at ginamit naman ang nagtatanong sa atin yung Joshua. So, alin ba? Parang ang hinahanap niya, alin ba dapat ipangaral? Sa mga secret name believer, mga kapatid, mga kaibigan, para sa kanila, ang ibig sabihin nung talata, dapat yung pangalan na yun, huwag mo babaguhin. Yeshua. Yung sabi naman iba, Yeshua. Magkaiba sila ng pronunciation. Oo, Ngayon, kung pronunciation. titingnan natin, mga kapatid, ang author, si Luke. Si Luke ay isang Gentile. Tama. A doctor, isang Gentile, at yung Gentile, hindi Hebrew. Di ba? Tama. Ngayon, gaya ng binanggit, tama ang kapatid na Johnson, ito ay may connection sa context niya ayon sa 28:19 to 20. Tama. Pero before mag-19, meron kasing 18. Tama. Ilagay nga natin yung 18. Bakit sinabi na ipangaral sa kanyang pangalan? Sapagkat ang sabi ni Kristo ay ganito. Sabi niyan, at lumapit si Jesus sa kanila at sila'y kanyang kinausap. He was referring to his disciples. Na sinasabi, ang lahat ng kapamahalaan sa langit at sa ibabaw ng lupa ay naibigay na sa akin. Yan. Kaya nagutos siya. Kaya ang sabi ng Apostol Lucas dito ay ipangaral ang magandang balita sa kanyang pangalan. Ibig sabihin, according to his authority. Yan. Hindi lahat Siya ng nagutos. pangalan ay proper noun. Tama. Alright? Ginagamit din ito sa authority, yung kanyang otoridad o yung kanyang otoridad. Kasi nung si Apostol Pedro 2:38, sa pangalan din ni Jesus, pero hindi formula ng baptism, kundi according to his authority. Yan. Dahil ang Panginoong Jesucristo ang nag-utos. Halimbawa, yung mga pulis, pag may hinuhuli kita sa pangalan ng batas, hindi yun proper noun. Tama. Yun ay common noun na kung saan ay tumutukoy sa otoridad na dala-dala nila sa kanilang pangangaral. Yun. Kanino bang authority ang inyong dala-dala sa inyong pangangaral? Sa Panginoong Jesucristo. Yun. Ngayon, kung susundan naman nila, ano bang pangalan yon? Ang ginamit ni Luke, hindi Yeshua, Yan. kundi Jesus. Dahil si Luke ay Greek o siya Gentile. Ngayon, siya din ang author ng Book of Acts. Yun. Doon sa Book of Acts, meron nakalagay, kapatid na Johnson, na walang kaligtasan sa silong ng langit, 4:12. 4:12. Ilagay nga natin yan. Sige. Ganito ang ating mababasa. Opo. At sa kanino mang iba ay walang kaligtasan, sapagkat walang ibang pangalan sa silong ng langit na ibinigay sa mga tao Yeah. na sukat nating ikaligtas. Ayun, no? Pagdating sa 13, kung yung titingnan, merong pangalang Jesus dyan eh. Nang makita nga nila ang katapangan ni Pedro at ni Juan at pagkatalastas na sila'y mga taong walang pinag-aralan at mga mangmang, ay nangagtaka sila at nangagpakilala na sila'y nangakasama ni Jesus. At yung Jesus dyan, ang nakasulat, hindi Yeshua, kapatid na Johnson. Tingnan natin sa Greek kung ano po ang nakalagay na pangalan.
dito po sa 4:13 ng Gawa, ang nakalagay po Yesu, mga minamahal, to Yesu. So, hindi Yeshua ang nakalagay, kundi Jesus o Yesu, mga minamahal na mga kapatid. So, ang author ng Book of Luke ay siyempre si Lucas na isang Gentile, isa siyang doctor, at maging sa Book of Acts, mga minamahal na mga kapatid. Kaya kung titingnan natin, dalawa po ang pwede nating bigyan ng kasagutan. Una, ayon sa authority ni Kristo dahil si Kristo ang nag-utos sa kanya. Alright? Sa mga alagad, si Kristo ang nagsabing lahat ng otoridad sa langit at sa lupa ay ipinagkaloob na sa akin. No? Kaya yumaon kayo at ipangaral ang magandang balita ng Ebanghelyo sa buong sanlibutan at bautismohan sila sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. So nung mag-utos ang ating Panginoong Jesucristo, nag-utos siya with authority. Kaya nga, nung lumakad at humayo ang mga alagad, nangaral sila with the authority of our Lord Jesus Christ. Ngayon, hindi ka naman Greeks, ba't kailangan mong, o Hebro, ba't kailangan mong sundin yan? May naalala nga ako, kapatid na Johnson, doon sa rooftop ay merong mga Yahwism. Ang tawag nila sa Ama ay Yahweh, ang tawag sa anak ay Yeshua. Ngayon, tinanong ko, marunong ka ba mag-Hebro dahil dinidiin mo ang pangalan ng anak ay Yeshua? Hindi siya marunong mag-Hebro. Nung sinulat ko yung pangalang Yeshua, mabasa mo ba ito? Hindi niya mabasa. Pero sabi niya, pangalan ng anak, Yeshua. Pero nung basahin mo nga ito, hindi niya mabasa. Hindi malaman kung saan doon yung Yesu. Hindi niya malaman. So mga kapatid, dahil tayo Pinoy, mapalad tayo dahil na isalin ang salita ng Diyos. At yung Yeshua, isinalin sa Greek, Jesus, at yun ang nakalagay sa Greek ngayon, Greek New Testament, at isinalin sa atin na Jesus, at yung salita na yun, o pangalan na yun, ay hindi pwedeng sabihin na walang kaligtasan. Tama. Oo, dahil ang tinutukoy na persona, isa lang. Ang Panginoong Kristo lang yun eh. Tama. Oo, halimbawa, yung salitang Pedro, pagdating sa English, hindi naman Pedro eh. Peter. Pagdating sa Greek, hindi na rin Peter. Petros na ang nakalagay. Ang problema, pagdating sa Aramaiko, hindi naman Petros. Cephas na ang nakalagay. Yun nga eh. At saka yung Jesus, sa Old Testament, Josue. Josue nga. Josue. Malaking Pareho lang problema yun. yun. Kaya pag yung sa mga tao na nakadepende doon sa pangalan, yung level or yung vocalization, Opo. hindi mo pwede yun mga kapatid at mga kaibigan. Kasi hindi naman ang Diyos ay katulad natin. Alam ng Diyos na darating talagang panahon na may mga lugar na magkakaroon ng kanya-kanyang dialect, magkakaroon ng kanya-kanyang Yung lingwahe. accent. Accent, oo. Yung accent, yung pagsasalita, yung pagpo-pronounce. Na kahit na ang isang word, ibang pronunciation sa iba, sa iba naman ay iba naman. Opo. Ito lagi ko nagagamit itong halimbawa eh. Nangaral kami doon sa Pangasinan. Ang bayan ay Binmali. Binmali. Talagang, yun ang spelling. Opo. B-E-N-M-A-L-E-Y. Binmali. Pero pagka nag-usap-usap din sila, taga Binmaloy. Maloy. Oo, Maloy. iba na. Taga Binmaloy daw sila. Yung mga nanonood na mga taga noon Binmaloy talaga. Oo. Paano mo ngayon yan itutuwid at magkikipag-away ka? Dahil yun ang pronunciation nila eh. Oo nga. Marami rin yung mga lugar na gano'n din dito sa Pilipinas. Aha. So, lalo na pagdating sa buong mundo, na iba-iba ang yun ng mga black eh, di ba? Oo nga. When Peta walk on the water. Oh, Peta walk on the water. Ano water? Ano Walang daw? R eh. Ano daw? Yung pala. Si Pedro lang pala lumakad sa So, Peter walk in the water. Pero Peta, pala, walk in the water? sa Cebuano, yung pula. Pua! Opo ah. Oh. Ano gagawin mo dyan? Oh, pero ang kagandahan nun, hindi naging puti. Di ba? Yung pula, hindi naging puti. Yan na naman tayo. Kaya ako inuupoy. Tama. Oo. Yun po yung dapat isaalang-alang natin. Yung tinatawag po natin, migration ng word, ng letra,
accent na nagbabago. Opo. Kaya nga, ang question nila ay, wala kasing letter J Mhm. sa Hebrew tsaka sa Greek. Tama po kayo. Pero alam natin, yung mga cultural background, historical yan, Mhm. na pagka ang J, yung I, ay pinopronounce nila sa J, kaya naisingit ngayon yung J. Halimbawa, sa alphabet kasi ng Hebrew, yung J na pinalit doon sa Yud, no? 'Di ba? Diba yung Yahweh galing sa tetragrammaton na Yud, He, Waw, Oh, He. Y. Yung Y sa atin. Oh, yung Sa Yud, English. yung Y sa English. Ngayon, kung titingnan natin, ang rason nila ay walang J. Eh, bakit gumamit kayo ng Jerusalem? Eh, ang Hebrew nun, Jerusalem. Yun. Oh. Oh, paano ngayon yan? Oh, eh, walang lusot ngayon. Oho. Eh, sablay ang argumentation. So, mga kapatid, huwag ka makabase doon sa Hebrew. You are not a Hebrew. Tama. Hindi naman Hebrew eh. Yun na yung Oo. sinasabing magpapaka-Hebrew eh. Hindi naman. Oo nga. Mahirap. Oo nga. Bisayang, nako, hindi naman yung mga dami niyan eh. Mga Messianic Jew na sa probinsya, na mga Hudyo daw. Dapat, ang dami na rin kayo. May mga Adventist nga sumasali pa ron eh. Aba, ay gusto na lang sundan ang mga Bisaya nga. Nawa pa lang, Bisaya na yung tao naman ah. Oo nga. Oh, Eh, mga kapatid. naman pala mga kapatid. Oh, di ba? So, yun po siguro ang ating paglilingkod. Oo po. Ayan. At siguro, sa susunod naman yung ibang tanong. Oo, sa susunod naman. Dahil mahaba-haba na rin yun ang ating talakay. Opo, mayroon ka bang panghuling pananalita? Binabati natin mga kapatid, ang mga taga-subaybay po natin, mga sised ng stars. Thank you po sa mga nag-share. Salamat po mga taga-subaybay. Salamat po. Lahat ng nakatutok ngayon. Kaya ikaw ay nanood sa replay, sa premiere, or live, mga kapatid at mga kaibigan, kahit na ilang buwan muna bago napanood ito, at ikaw ay pinagpala ng programa na ito, pakishare, no? Pakishare po. Huwag po kayong papayag na hindi niyo ma-share to sa inyong mga kamag-anak. Malaking bagay po yan. Para sila naman ay makinabang doon sa ating pong paglilingkod na ginawa. So maraming salamat sa inyong walang sawa pagsubaybay. Thank you po sa inyong mga prayer. At kung meron po naman sa atin na mga gusto makibahagi, lalo po yung ating mga gusto mag-join sa tapan, yung mga totoo, genuine na mga Adventist, ay willing po kayong maging katuwang po namin para maging ika-grupo, mga prayer warrior na yan, yung mga na kasama sa magsishare ng ating mga videos, ay makipag-ugnayan lang kayo sa amin. Kahit na pa gusto nyong tumulong financially, ay mag-text, mag-message lang po kayo sa ating page, mga kapatid. At meron tayong mga numero na pwede rin nyong tawagan para sa mga prayer request, Bible study, at iba pa. Salamat po sa inyong palaging pagtutok sa ating pong programa. Ayun. Maraming salamat kapatid na Johnson. At nawa nakinabang kayo, mga minamahal na mga kapatid, sa atin pong paglilingkod sa gabing ito at sa pagsagot ng mga katanungan na inyo pong ipinadala sa amin. At nawa, kayo po ay na-blessed at patuloy kayong nag-share at nagbahagi ng programang ito. Huwag nyo rin pong kalimutan na isubscribe ang bagong YouTube ng Pag-aralan Natin Ministry at yung atin pong Gospel and Music Ministry dyan sa YouTube. Ay huwag nyo pong kalimutan na i-share at bisitahin at panoorin ang ating mga videos para marami po ang makinabang, i-share nyo rin po ito. Salamat po at bago tayo mag-end, tayo po muna ay manalangin sa pangunguna ng kapatid na Johnson Amican. Tayo manalangin. Dahil ang Diyos sa mga banal na makapangyarihan sa lahat sa oras na ito, Panginoon, kami ay nagagalak, kami po ay inyong binigyan ng pagkakataon na muling makapaglingkod sa mga kababayan, sa mga taga-subaybay. Gamitin nawa ang programang ito na maging daan upang magkaroon ng linaw ang mga tao na may mga katanungan din katulad ng aming tinalakay na hindi man nila naipadalakan ng katanungan. Subalit sa pamagitan ng tanong ng isang kapatid at taga-subaybay, ito nawa ay naging daan upang sila man ay maliwanagan sa tamang kahulugan ng mga talata ng nakasulatan. Patuloy po kami gamitin na isang daluyan ng katotohanan. Patuloy na gamitin ang programang ito
At tulungan din ang mga taong sumusuporta, ang mga nagtataguyod at nananalangin sa programa ito. Panginoon, hinihiling din po namin ng kapatawaran ang aming pagkakasala at pagkukulang na nagawa sa inyo. Natalangin po namin ang pamilya ng Tabuldan nila Sister Connie, Po. Hani at yung kanilang ama ng tahanan sa kanilang yaon ng kanilang anak ni si Coco. Panginoon, iparamdam ang inyong pag-ibig sa pamilyang ito. At huwag din po pabayaan ang kanila pong kalusugan. Maasa po kami, O Diyos, na hanggang sa mga susunod na panahon ng aming paglilingkod, magagawa namin ito sa ikapupuri ninyong pangalan. Yes, Father. Salamat sa inyong pagtugon sa aming dalangin. Itong aming hiling sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen. Maraming salamat, kapatid na Johnson, at maraming salamat sa inyo po mga suki namin, mga taga-subaybay na nakatutok sa mga oras na ito, at sa lahat ng mga sumusubaybay ng programang ito. Nawa naging pakinabang sa inyo at na-blessed kayo sa programang ito. Sa pangalan po ng programang pag-aralan natin, sa pangunguna ng atin pong head sa technical, kapatid na Leo Bolaños, kasama kapatid na Erwin, at of course, ang atin pong kasangga at na original na anchorman ng programa, ang kapatid na Johnson Amican. Maraming salamat po. Yan. Thank you, Pastor Joel, at sa lahat. Yan. At ito naman po ang inyong lingkod, ang kapatid na Jomel Arsenal, na nagsasabing, ang pagpapala ng Panginoon ang managana sa inyo. Maraming salamat, happy Sabbath, at magandang gabi.